Isang Australiano, ilang taon nang overstaying sa Pilipinas pero hindi lang pala ito ang kasong kinakarap niya dahil ang isang kasambahay na dati niyang kinakasama naglakas loob ng ikwento sa resibo ang kalbaryong dinanas niya sa kamay ng dayuhan. Sinuntok po ako ng ilang beses po dito sa hita ko. Sa pagdulog ng resibo sa Bureau of Immigration, nalaman naming expired na ang visa at overstaying na ang suspect na kinilalang si Peter David Maxwell sa bansa. Kung aerial view, ito siya, yung White House. Sabi nila nag-isang White House daw po sa beach front. Saan na magiging entry? Dito banda. That's all. Kaya naman kasama ang resibo, bumiyahe ang mga operatiba ng Bureau of Immigration papuntang Bataan kung saan huling nabataan ang suspect. Pagdating sa target location, kinailangan maghintay ng grupo ng hudyat ng asset. Sir, gaano kalayo lang po tayo sir sa location na pupuntahan sir? Siguro mga 100 meters. At ilang saglit pa, it's go time, mate! Sinamakan ng resibo ang sinagawang operasyon ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration noong October 25 para madakip si Peter David Maxwell dahil maituturing na raw siyang isang overstaying alien. Sa una, makikita pa ang pagtanggi niyang sumama sa mga operatiba ng FSU. Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit. May I have your passport, please? Not interested. Right? Hey, don't touch me. Aba, not interested daw. Saan kaya mauwi ang pag-arestong ito? This is a mission order from the Commissioner of Immigration. We are informed that you are already an overstaying alien. Who informed you of that? Okay? Are you aware of that? No. Yes, How you long are. have you been here? A while. Yeah. And the other thing is that your passport is expired already, okay? I don't know. You don't know the expiration of your passport. I'm missing. It's 2022. It was stolen. Even though it is missing, you are still undocumented, okay? And that is clear violation of That's why the Commissioner of the Bureau of Immigration issued a mission order. this is your name, your date of birth, your nationality, okay? Kumpirmado na siya si Peter David Maxwell. Ilang sandali pa, lumabas ang isang babae na bagong kinakasama pala ng suspect. Saan niyo siya Sasama namin. dadalhin? Sa office ng Bureau of Immigration. You will Saan go with po? us in the Saan? main office of Bureau of Immigration in Intramuros, Manila. Address. I'm going to Manila. Yes. Matapos maaresto si Peter, dinala siya sa headquarters ng Bureau of Immigration sa Maynila para maproseso at pansamantalang i-detain. Isang araw matapos ang pag-aresto, ipinakita ko kay Marisa ang nangyaring pagdakip kay Maxwell. Ma'am, meron akong ipakikita sa yung video. Ha? Gusto ko malaman kung ito ba si Peter na dati mong asawa, na dati mong kinakasama, na inirereklamo mo. Opo, siya po. Anong pakiramdam mo? Ayan, no? May kasama ng mga otoridad yan. Nahawa po ako sa kanya, pero kailangan ko rin pong bigyan ng hustisya yung ginawa niya sa akin. This is no accident, it's no small overstay. There's somebody major behind this. They've got something against me. I've had many businesses and I bring a lot of money to this country. So all I would like to say is whoever's getting rid of me now, whoever's behind this major case, this is not just an overstay. This is something major. Para po personal na maidulog natin sa Bureau of Immigration ang hinaing ng ating kababayan, makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng BI, ng Bureau of Immigration, si Binibining Dana Sandoval. Ma'am Dana, magandang hapon po sa inyo. Ito ang tanong niya, unang-una. Makakabalik pa ho ba itong dayuhan dito sa ating bansa? Kapag ka mga ganito po ng mga foreign nationals na meron pong violation sa Philippine Immigration Act at nahuli po natin na ganito po ang kanilang kaso o kaya naman po may mga ginagawa po silang kalokohan dito at tag po natin sila as undesirable aliens, those are deportable offenses po, and with deportation comes also yung blacklisting. Pag blacklisted po, hindi na po allowed to enter the country again. Okay. Ma'am, isa pang tanong. Siya ho ay sinampahan din ng criminal case ng complainant. Ano ho naman ang mangyayari doon, Ma'am Dana? Thank you.
Yes, kung meron po siyang criminal case dito sa Pilipinas, we would have to wait for the resolution of the case here in the Philippines before we can implement the deportation. Sa ngayon ay hinihintay pa ang paglabas ng warrant of arrest para sa kasong isinampa ni Marisa laban kay Peter. Kung sakali po na parusahan siya ng korte ng pagkakakulong for several years, we would have to wait for that po na kanyang iserve bago po natin ma-implement para makuha po yung full effect of justice. Yung Pilipina, baka meron ho kayong mensahe para ho mapawi sa kahit paano yung kanyang takot. Ano ho? Go ahead, ma'am. Makakaasa po kayo na ito pong kasong ito ay hindi po natin tatantanan. Talagang siya po ay mananatili sa ating mga piitan habang umaandar po ang kaso niya. Para kay Marisa, patuloy niyang ilalaban ang kasong isinampa niya laban kay Peter. Pero sa ngayon, tila nabunutan na raw siya ng tinig nang makitang nasa kamay na ng mga otoridad ang dating kinakasama. Anong nasa kalooban niyo? Masaya po ako, pero malungkot din po ako para sa kanya. Wala sila ditong lugar sa Pilipinas kung iinsultuhin man lang at tapag-tapakan yung pagkatao. Katulad ko, ako Pilipina ako. Ayaw kong yung sabihin sa akin na mismo sa sarili kong teritoryo na isa lang akong basura. Walang lugar sa lipunan ng sino man, Filipino man o dayuhan na malakit at mang-api ng ibang tao. Ilang taon ba nang lumipas, nariyan ang batas at ang mga otoridad para masigurong mapapanagot ang sino mang may atraso.